Hudyo na naging Kristiyano. At yung mga Hudyo na hindi naging Kristiyano, hindi naman sila dumanas nito. Pero yung mga Hudyo naging Kristiyano, dumanas nito. At yung mga Griego na naging Kristiyano, dumanas din ito. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, ay daranas siya ng maaaring mga persecution. Pero sabi nga, tayo ay dumadaan sa persecution but not destroyed. Pero dito makikita ho natin kamatayan. Pero hindi pa rin destroyed kasi yung second part na makikita ho natin yung promise ng Panginoon ay kanilang tinanggap. Ang ating transition ngayon from dito sa G12 is not yung transition from G12 system to another system. Actually, ang transition na binabanggit natin dito is system values, value system. Ano ba yung mga values na meron tayo na ngayon ay kinakailangan magkaroon ng transition? Baka yung values, yung binavalue natin ngayon ay kinakailangan pumunta doon sa another level ng value o value system para mangyari ho yung totoong discipleship sa ating mga iglesia. Okay, so dito po, transitioning to G12 value system. Nakalagay ho doon sa Matthew chapter 9 from verse 16 through 18, no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will put away from the garment, making the tear worse. Neither do people pour new wine into old wineskin. If they do, the skin will burst. The wine will run out, and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into new wineskin, and both are preserved. Ulitin ko po, and both are preserved. Okay. Marami yung symbolism na pwede natin ikabit dito sa pag atin pong in-interpret ito, no? Pero maliwanag ko sa Tagalog, sabi, walang tao nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalaki ang punit. Hindi rin sinasalin ng sino mang tao ang bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kung magkakagayon, puputok ang mga sisidlang balat, ngunit isinasalin nila ang bagong alak sa mga bagong sisidlang balat at kapwa sila nagtatagal. Okay. Sa English version, yung both are preserved. Hindi ho natin masasabi na dahil kanina meron nabanggit about obsolete na kaya tinatapon sinusunog. Pero sa church, tingin ko, hindi ho applicable yung pag-obsolete na tinatapon. Kasi halimbawa, tradition. Hindi natin tinatapon yung tradition natin. Kasi naging mahalagang bagay sa atin yung tradition na yan para magpatuloy tayo ngayon. Pero, sabi nga, pero darating ang panahon na meron ng mga bagong darating. And both must be preserved. No? Binasabi, kaya nga meron tayong history, binabalik-balikan natin yon para makita natin ano ang nangyari. Church history natin about Methodism, matindi ang ginawa ng 18th century ni John Wesley at saka yung mga mananampalatayang mga unang mga Methodista. Pero ngayong panibagong mga century na 21st century, may mga pagkakataon na nakatulong sa atin yun pag binabalikan para palakasin tayo, i-motivate tayo at ipakita yung katapatan ng mga nakaraan. Kamukha nung nakita natin ngayon ng mga new believers. No, noong after 20 years o 26 years na pagkamatay natin Panginoon, nandun yung alab nila. Kaya yung kanilang conviction kahit kamatayan, kaya nilang harapin. Ngayon dito naman, makikita ho natin na yung merong magandang sinasabi din balikan natin yung Joshua chapter 1. Pakitaas nga po, Pastor. Joshua 1. 1 and 3. Alam mo natin, sabi nito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses, nawala, Pastor. Pakibaba. Ayan. Okay, nasa na ba tayo? The Lord said to Joshua, son of Nun, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place
where you set your foot, as I promised Moses. Meron akong isang term na gustong gamitin dito, kamukha nung binanggit na rin kanina ni Pastor Ver. Dito, alam naman ni Joshua na patay na si Moses. Pero dito, kinausap ng Diyos si Joshua at mayroong mahalagang bagay na sinabi sa kanya at pinaalala. Pinaalala sa kanya that my servant Moses is dead. Alam naman ni Joshua bakit pa kinakailangan i-reiterate sa kanya. Alam niyo, mayroong emphasis na ginagawa ang Panginoon dito. At pinakita sa kanya na, dahil alam mo natin, tinatawag na ngayon si Joshua sa leadership na papalit kay Moses. Parang sinasabi dito, yung generation ni Moses, tapos na. Moses is dead. No? At ang patay, wala nang magagawa. Kaya nga tumatawag ako ng bagong generation ngayon, yung generation ni Joshua. Para hindi ipagpatuloy yung ginawa ni Moses. Para ipagpatuloy ang bagong bagay na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua. Kasi yung accomplishment ni Moses ay napakahalaga nun sa buhay ng mga Israelita. Hindi baliwala yun. Hindi sila makakarating sa kanilang kinalalagyan kung hindi dahil kay Moses. Pero dahil din kay Moses at doon sa, alam natin yung lahi, yung generation na yon ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Ang makakapasok na lang ay yung generation na sumunod. No, sabi nga sa generation ni Moses, si Joshua at si Caleb na lang ang nakapasok sa lupang pangako. At dito tinatawag ulit si Joshua para doon sa bagong bagay na gagawin ng Panginoon. Alam niyo sa mga churches natin, kapag mayroong bagong bagay, ang unang magre-react yung mga dating nandun. Anong panahon namin? Hindi namin ginagawa yan. Mahirap gawin niya kasi hindi pa namin nasusubukan yan. Ito, nasubukan na namin sa maraming panahon. Pero tingnan mo natin sa history din, ano ba ang nangyayari, particularly Methodist Church sa Amerika? Kamusta na po? No? Kayo nakakaalam nun. Methodist Church dito sa atin. At least dito sa atin, natutuwa ang mga Amerikano, tayo growing. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon na nabigyan ako ng pagkakataon dun sa seminar about congregational development, 10 minutes akong pinagsalita sa mga DSS doon sa Amerika. At isa sa mga binigyan ko ng emphasis ay yung ginagawa nating discipleship and evangelism. At sinare ko yung G12. Hindi ng mga Amerikano. Ang nakakaalam yung mga Latino. No, yung mga Latin Americans, sila mga mas nakakaalam dahil medyo nadidinig nila kay Cesar Castellanos about G12. At meron dong isang church, ang sabi niya, nagsisimula kaming mag-aral ngayon about this, pero wala pa silang masyadong mga material. No? At nung nagtanong ako doon sa General Board, na isang representative doon tungkol sa discipleship, sabi ko, meron na po ba tayong system sa Methodist Church na talagang pwede natin gamitin sa kabuuan ng UMC sa buong mundo? Sabi nila, meron tayo, kaya lang, sabi niya, hindi yung isang sistema lang. Dahil binibigyan daw ng laya ang bawat mga central conferences, jurisdictional conference, para gumawa ng kanilang sariling programa. Pero ngayon daw, nare-realize nila na kailangan gumawa ng isang pattern at isang model. So ngayon gumagawa. Sabi ko, ito po ay aming ina-adapt na sa Pilipinas. At marami ng mga evangelical churches, independent churches, growing because of this G12 vision and system. Ang sabi sa akin doon, wala naman daw problema sa atin, sa mga Methodists, if we adopt something that will help our church grow. So yun po ang kanilang sinabi sa akin. Kaya doon, medyo lumakas na yung loob ko na okay palang ituloy. Kaya nung pagdating ko dito, after nung seminar na yon, ay meron akong panibagong passion na ituloy na talaga ito magsimula sa ating district at sa ating conference. So, ito ang new thing. Pero ang hindi bago dito, yung mandate still the same. No, Matthew 28, ang sinasabi pa rin, go and make disciples of all nations. Hindi pa rin magbabago yon. Ngayon, kung paano natin gagawin yon, sa mga generation, nagbabago. Kasi nagbabago din ang mga kultura, nagbabago ang tao, pero yung mismong mensahe ay hindi magbabago yun. Kaya ito merong ilang bagay na gusto kong
tingnan natin, no? Let us take it in consideration, some areas. Alam nyo, ito, nakikita ko, nagkaroon na ng transition mismo sa loob ng UFC, may transition na nangyari eh. Ito yun. Ano yun? Number 1, from being a full member to being a baptized, professing believer of Christ. Mapapansin natin bakit sa Book of Discipline, dati hindi naman natin ginagamit yung baptized member o kaya professing member. Ano ho yung dating ginagamit natin? Yung mga natatandaan natin? Full member. Tapos anong tawag natin pag hindi pa full member? Preparatory member. Di ba? Yun ang nakalagay sa Book of Discipline. Pero ngayon naka-incorporate na nung biglang nagkaroon na tayo ng vision. Nung quadrennium natin, quadrennial team na natin ay to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world, nagkaroon na rin ng ilang mga transition sa loob ng ating Book of Discipline. At ito po yun, ilan dito. Ngayon ang tinitingnan na yung baptized member na binibigyan na ng emphasis yung word na baptized. At the same time, binibigyan na rin ng emphasis yung professing member or believer. So ayan ho. At nakikita ko doon sa ating, kung babasahin natin maigi yung Book of Discipline, ito tatlong areas na to ay talagang binibigyan ko ng diin. Yung giving emphasis on personal transformation, no, yung personal relationship sa Panginoon, and then yung verification, ng salvation, yung righteousness and grace. Kasi ito pa rin ho yung Methodist emphasis natin on grace and righteousness, yung holiness. And then strengthening membership vows. No, binibigyan tayo ng So ito ho, transition ito na nandoon na, pero binabalik ko, inire-reiterate para magbigay tayo ng panibagong pananaw at panibagong lakas dito sa areas na ito ng ating iglesia. Kaya meron akong mga transition na ganyan, from program-oriented church to people-oriented church. Yung membership campaign natin, tumutukoy huron, mag-focus tayo sa mga member. Okay. Kaya nga yung consolidating, professing, and baptized member to small group ministry. Kaya meron yung binasa ko sa inyo kahapon, 255, tsaka 2561, 6.1. No? Nagpapahayag ho dito na pwede tayo magkaroon ng special ministry, specialized, na ang focus ay doon na mismo sa mga discipleship. Okay? And then, bago ako magpatuloy dito sa yung number 2, Pastor Ber, paki-ano nga natin yung 4 level. Dinidiscuss mo itong 4 levels sa G12 eh. Okay. 4 levels within the church. Ano ba itong 4 levels within the church? Present ko ito sa ating church. Okay, number 1, attendees. Sino ba yung mga attendees sa loob ng church? Ang sabi rito, ito daw ho yung mixed multitude. Ano-ano ang mga karakteristik ng mga mixed multitude na yan? Half committed, carnal, shallow, impure, ignorant, spiritual babies. They are interested only in an occasional spiritual fix on Sundays. Kaya meron tayong mga miyembro na dumadalo naman, nandun lang. No? Sinatawag natin Zimbabwe. Si Zimbabwe uuwi. No? Hindi mo yan mapa-attend kung saan man eh. Basta kami, importante naka-attend kami. They don't tithe. Minsan numa-attend nga pero hindi naman nagta-tithe. No? Pero they attend Easter, Christmas, and are event-oriented and need-driven. Kapag meron lang need, kunyari may namatay, may bibinyagan, pupunta yan. Magpapakasal, pupunta yan. Meron ba tayo ganun sa church? Meron. Hindi lang siguro sa Methodist. Lahat ng mga churches meron. Evangelical church, kahit ano pang denomination, meron ganyan. Hindi lang mo tumutukoy sa atin yan. No? Meron tayo. And then, at nakalagay doon sa baba, with no thought of personally doing the will of God. Kung titignan natin, parang medyo matindi ho yung sinasabi dito na description sa mga attendees. Pero yun yung masakit makita, pero yun yung katotohanan. Secondly, another level, ito medyo tumaas na, yung mga members. Kaya hindi naman masamang tawagin nating miyembro eh. Kasi ito na yung tinatawag na consolidated group. Gets involved on a financial and
personal level, daytime, ready in weekend services, and seek out a cell group where they can be connected. Ito medyo, ano na to, pwede sa atin, kung i-apply natin sa Methodist, ito na yung mga uma-attend, at the same time, sumasama na sa kalalakihan, sa kababaihan, nakakonsolidate na sila doon, nasa MAYAP, UMI, pag may activity, uma-attend. No, ibig sabihin, alam na rin nila yung membership vow, kaya nagtatype na rin sila. Ipinapanalangin ng iglesia. No, tama naman yung description ng member. Nandiyan din yun. No, we require members to be consolidated, go to an encounter retreat and post-encounter. Yun po yung pag meron na tayong transition doon sa value system, ang values na lang natin, hindi yung at least napa-attend ko na sila sa UMYF, okay na yon, may mangyayari na sa buhay. Pero kailangan kulang pa rin, may relationship doon, pero yung discipleship pa rin ang mahalagang mabigyan ng emphasis. No, kaya kailangan ma-verify pa rin yung kanilang buhay na nakaugnay sa Panginoon, yung kanilang salvation, kaya pinapatan ng mga encounter retreat, tsaka post-encounter. And then third level, ito na multipliers. Ito na yung tinatawag natin Great Commission believers. No, siguro ito na yung susunod na level na dito na tayo china-challenge ngayon. Sila na yung Great Commission believers. They have gone through the school of leaders. Ibig sabihin nito, dumaan ka na dito sa seminar na kamukha nito at talagang meron ka ng commitment na ikaw ay maging bahagi ng ministry ng church at maging bahagi ng ministry ng isang cell, ng small group. We call them multipliers because they are skilled at sharing their faith. Bakit naging skilled? Kasi uma-attend ng mga training, ng mga seminar. No? Nag-i-invest sila ng time, nag-i-invest ng kanilang mga pera sa mga ganitong seminar. At ito ho, tinatawag nating mga multipliers. Ayan. Sino tingnan nyo ngayon katabi nyo kung mukhang magiging multiplier yan? Pag multiplier ka, ikaw yung nagiging dahilan para lumago. Pero meron din sa mga churches natin, hindi multiplier eh. Divider. May divider, meron pang subtractor. No. Kaya nga, pag ganun hindi nandun pa yun sa ibang level. No? Pero ang gusto nating level na makita natin ngayon, no, another level ay maging multiplier na. Hindi ka lang basta miyembro, multiplier ka na rin. So we believe every Christian can attain the level of multiplier. A multiplier is a Great Commission believer, a disciple who is doing the work of an evangelist. Ito na ho yung tao na has moved beyond membership to leadership na. Ang leadership po, hindi ibig sabihin maging chairman ka na ng council. No, kasi ang discipleship, another definition for discipleship, hindi lang relationship. Discipleship is, sabi nga, leading a life into order. No, leading a life to order. No, naglilid ka ng isang tao para malagay sa order yung buhay niya. Kasi marami mga tao nabubuhay sa disorder. May mga disorder sa buhay niya, hindi ayos, magulo. Pero kapag ikaw ay naging leader, tumutulong ka para i-lead ang isang tao na makapamuhay siya sa tamang order ng buhay. No, yun po yung isang definition natin about discipleship. Kaya nga, you move beyond membership to leadership. So ang leadership dito, kahit hindi ka member ng council, pero ikaw naman ay nagli-lead ng isang tao para siya ay maging leader din, na magli-lead din ng another na mga kaluluwa sa Panginoon. Tingin ko yun ang merong yun ang kinalulukuran ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Di ba alam mo natin na yung faithfulness na hinahanap ng Panginoon means fruitfulness. Di ba? Yung parable of the talents Ang parable of the talents, ang sabi doon, may binigyan ng 5,000, may 2,000, may 1,000. Ano ang ginawa ng binigyan ng 5,000? In-invest. At ano nangyari doon sa kanyang investment? Bumalik na doble. Yung 2,000, anong ginawa? Ganon din, in-invest na doble. Yung binigyan ng 1,000, ibinaon. At nung pagbalik ng Panginoon, nung nagsulit na yung 3, ang sabi nung binigyan ng 5,000, ito po yung 5,000 binigay nyo at ito po yung tubo. Another 5,000. Ganon din sa 2,000. Pero yung 1,000,
Sabi niya, ito po yung 1,000 binigay niyo. Ibinaon ko po yan. Sabi niya, dahil natatakot ako, kilala ko po kayo, so and so forth. Pero anong reaction noong master? Sabi doon sa binigyan ng 5,000, 2,000, well done, good and faithful servant. Bakit niya tinawag na faithful? Kasi naging fruitful. Pero yung binigyan ng 1,000, ano sabi niya? No, you lazy and evil. Ako, lazy and evil. Bakit niya tinawag na ganon? Kasi hindi nagbunga. No, kapag hindi ho tayo nagbubunga, ang tawag ho sa atin ay lazy and evil. Doon naman sila magbunga, ang tawag sa atin ay good and faithful servant. Faithful. So faithfulness is fruitfulness. Kaya nga kung tayo ay multiplier, nagiging faithful tayo talaga. Kaya nga, sabi nga, kapag kayo sumusunod sa aking mga utos, tunay nga na kayo ay aking mga alagad. No, yun ang sabi ng Panginoon. Ang tunay na alagad yung sumusunod sa utos. Ano ba ang pinakamagahalagang utos na binanggit ng Panginoon? 2 ho yun sa Bible. No? You love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbors and love yourself. And then, yung Great Commission, go and make disciples of all nations. So, yun po yung 2 commandment. Pero meron pa kang sabi nga na new commandment. Ano rin yung commandment? Love one another as I have loved you. May example na si Jesus mismo. Ang example kung paano tayo magmamahala sa isa't isa. As I have loved you. No? Ibinigay niyo yung kanyang buhay. Kaya tinanong niyo yung mga disciple na namatay doon sa kaninang film clip natin. Bagamat alam natin, hindi totoo yan, pelikula lang. Pero tingin ko malapit sa katotohanan ang nangyari sa history. No? Dahil disciple sila ng Panginoon, kaya din nila kialay ang kanilang buhay. Eh sa atin, minsan oras lang. Ay, mahirap mag-cell group. No? Sino sa inyo mas parang meron kayo nadidinig na, cell group, mahirap. Bible study nga lang, di ako makatid, cell group pa. Weekly. Wala akong time. Busy ako. No? Nakakadinig ba kayo ng mga taong sinasabi busy? Sabi nga, wala daw taong busy. Kasi the busiest person has time for everything. Pag sinabi mong busy ka, meron kang oras sa lahat. Bakit? Kasi marunong kang mag-manage ng time. No? Meron ba tayong ilang oras nga sa isang araw? 24. Di ba? Doon sa 24 hours, ilang oras ka natutulog? Pag bata-bata pa, 8. Pag medyo matanda na, 5 hours na lang, o 6. Lagyan na lang natin sa 6, kunyari, nasa middle. Meron pang ilang natira? 18. Ilang oras ka nagtatrabaho? 8. Lagyan mo na ng overtime na 2 oras, 10. No, sa 18, ilan natira? 8. 8 pa. O doon sa 8 hours na natira, ano pa ginagawa mo? Kumain. Kunyari, 1 oras ka kumakain sa bawat meal. 3 beses, 3 oras. Meron pa ilang natira? 5 oras. O ano pa gusto nyo? Maligo, mag-travel, ano pa? No? Kunyari, manood kayo na pumunta sa mall o ano man. Sabihin natin 3 oras yun, meron pa rin matitirang 2. TV, Facebook. Siguro isama nyo na rin sa 3 oras. O sabi, dagdagan mo pa rin sa oras, 1 oras na lang. Meron pa rin matitira. Meron pa rin matitira. Eh, ang cell meeting, 1 oras lang naman. Diba? Kung gusto mo, pwede. No? Kung ayaw mo talaga, maraming katwiran, maraming dahilan. Okay. Ano? Okay. So, kaya nga nasa attitude eh. Kaya nga sabi ko, ang transition dito, actually, hindi yung system. Ang transition dito ay yung values mo, yung value system. Ano bang binavalue mo? Kasi pag binavalue mo, may oras ka eh. Pag binavalue mo, meron kang magagawa. Pero kung hindi bahagi ng value mo, bali wala. No? Yan dali-dali namang sabihin ng mga kinakain ng leon doon, hindi na namin i-worship si Jesus. No, si Emperor Nero na kami.
Ang dali-daling lumusot, tututingnan. Pero lahat sila nanindigan na nakaluhod. Makikita ho natin yung passion nila, no? Para kay Christ. And then, pang-apat po. Yan. Pang-apat is mentor. Spiritual mothers and father. No, ito ho yung isang bagay na sabi nga, tayo ay ginagamit na rin ng Panginoon katulad niya na nag-mentor din at nag-aalaga ng mga buhay. Their character have so been shaped to be like Christ that we feel comfortable with their lives being stamped on a new believer. Kaya ho kapag dumating na tayo doon sa ganitong level, talagang madali na tayo nakakahikayat. Mentors are coaches and they are those in the church who have begun or completed their 12. Has moved beyond membership to leadership na ito. No? Ito yung nakita natin dito. Okay, let's go back doon sa kanina po. Okay, so yun from program-oriented church to people-oriented. Nakafocus ka na ngayon sa tao. Kaya nag-aalaga ka na ng tao. No, noong November 12, merong maganda sinabi sino ba yan, Pastor? Si Pastor Panlilio. No? Kapag daw ba magdadala tayo ng hain sa Panginoon, ano ba ang magandang hain na iaalay mo sa Kanya? No, ano yung best nga? No, ano yung malulugod kaya ang Panginoon? Yung sabihin natin, Panginoon, ako ho yung malaking donor at nakapagpagawa kami ng malaking simbahan. Nakabili ho kami ng malaking property. Ang dami ho namin programa sa iglesia. Diba? Yun yung may nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon o mayroong isang kaluluwang na akin na nagbalik loob sa Panginoon. At ang sabi sa Banal na Kasulatan, dahil sa isang kaluluwa, ang buong kalangitan ay nagdiriwang. No? Yun ho yung kwento ni Bishop Oriel. Sabi niya, nung sila ay 400 na sa church, habang kumakanta ang choir, biglang may impression ng Panginoon sa kanya. Nasabi sa kanya, ba't kayo nagsa-celebrate? No? Kasi katatapos lang kumanta ng praise and worship, tapos yung choir naman, magsa-sermon na siya. Pero ang tanong ng Panginoon sa kanya, bakit ba kayo nagsa-celebrate? What for? Parang yun yung paulit-ulit na nasa kanyang puso. Kaya nga, nung tumayo na siya sa pulpito, tinanong niya yung congregation, merong inilalagay ang Panginoon sa puso ko, ano daw yung reason natin why we celebrate? Diba? Choir, ba't kayo kumakanta? Meron ba dahilan kaya kayo kumakanta dahil nagdiriwang kayo? Ang tanong niya, itong araw bang ito, meron bang naririto na naligtas? At ngayon ay meron kayong personal na relasyon sa Panginoon. Itong araw na ito, meron bang kahit isa dito na bagong tanggap sa Panginoon? Walang nagtaas. Nung nakaraang linggo, meron bang nandito na dahil sa pagsamba nyo rito, naligtas kayo? Pwede ba magtaas ng kamay? Walang natataas ng kamay. Kaya sabi niya, yun pala ang sinasabi ng Panginoon. Ano ang reason? Bakit kumakanta tayo, nagdiriwang tayo? Wala naman palang dahilan para tayo magdiwang. Dahil walang kahit isang kaluluwa na nadagdag ngayon for us to celebrate. Kaya ginawa niya, sabi ni Bishop Oriel, 2 buwan, hindi pinakanta ang choir, hindi pinag-lead yung praise and worship. Sabi niya, bago kayo kumanta, mangaluluwa muna kayo. Mag-share kayo na meron kahit isang tatanggap sa pamamagitan niyo, kaya hindi sa mga praise and worship leader. No? At maging doon sa kanya opisina, pinasara daw niya. Anong business natin dito kung hindi naman natin ginagawa yung God's business? At ang nagbibigay kaluguran sa Diyos ay mayroong kaluluwang nalalapit sa Kanya. Kaya ito po, hindi tayo church-oriented, kundi people-oriented. Tao, buhay, yung ating at alam naman natin ang ibig sabihin ng church, kalipunan ng mga mananampalataya. And then, thirdly, from traditional, ito ginamit ko yung Christian education to intentional church school ministry on discipleship. At transition ko dyan, empowering Sunday school. Ano ibig sabihin nun ng pag-empower natin ng Sunday school dito? I-empower mo natin sila. Parang kulang ata, Pastor Bel, yung na-download mo sa akin. Okay. Okay, ito po.
Yan, from program-oriented. From traditional Christian education program to intentional church school ministry, empowering Sunday school, giving emphasis on discipleship, evangelism, and mission. No, wala ko dun yun. Okay, so yun po yung, ibig sabihin, yung atin daw po mga Sunday school, dapat isa sa mga tinatalakay na natin, palakasin ho natin, yung pagtuturo tungkol sa soul winning. No? Ito po yung, at yung discipleship, at saka mission, evangelism. Para ho, yung mga tinuturuan natin, mag-start na ho yung transition sa kanila, nababago na yung mga values nila sa kanilang mga puso at isipan. Kaya hindi ho ito, yung bigla tayo magkakaroon ng EGR, hindi ho ganon. Meron ho mga bagong pamamaraan para magkaroon tayo ng transition. Kaya nga, ito ho, giving emphasis on discipleship, evangelism, and mission, and then create an atmosphere of discipleship. Kaya sino ho nagsisimula nito? Yung pastor at yung mga leaders na nagtuturo ng Christian education. And then letter C, encouraging next level of discipleship and leadership training and workshop. I-encourage ho natin na yung mga umaten na Sunday school, handa ba kayo magkaroon ng mga extra na mga training for discipleship and evangelism at maging leader kayo. So dapat, pag nagkaroon na ng ganung need at napakita natin na kailangan talaga tayo mag-disciple, so ibig sabihin, yun na ho yung mga transition na nangyayari, hindi ho natin binibigla. Kaya nga sabi ni Bishop Oriel, daan-daan lang. And then, number 4, from maintenance church to multiplying church. Ito na ho, letter A, formalize yung G12, ba't nawala lahat dyan yun? Formalize G12 as part of the program of the church, considering it as a special ministry. And the letter D, every cell becomes a nurturing, preaching, and witnessing arm of the church. Tingnan ho ninyo, di ba meron tayong tinatawag na now ministry? Actually, yung cell group, ang isang grupo na magiging arm para ho yung now ministry ay magkaroon ho ng katuparan sa ating iglesia. Kaya pwede ho itong i-formalize. Mamaya ho, yung last discussion ko, sa huling lesson natin ay doon natin makikita. Ngayon, ibabalik ko lang po kayo sa tanong. Sino po yung pinaka-key para yung transition mangyari sa church? Ha? Pastor? Pastor. Kayo may sabi na. Pero ako yun. Alam naman ho natin, mula pa pinag-uusapan na natin na ang talagang pinakasusi sa lahat ng ito ay ang pastor. Dahil siya ang dapat maging equiper. Maliwanag ko yung sinabi. Ngayon, sino ho ang may ang susi naman sa paglago? Ha? Kung ang susi sa pag-equip ay yung pastor, sino naman ang susi sa paglago? Kunyari, ginawa na ng pastor yung equipping. Na-equip na ngayon. Sino ba i-equip? Yung mga disciples. No? Mahirap kung i-equip yung miyembro. Kasi yung miyembro ayaw magpa-mentor sa pastor. Pero kapag yung miyembro ay gusto niya maging disciple, maging taga-sunod, ang ibig sabihin, tsaka tagapang-aral. Sumusunod at taga-aral. Sumusunod sa pastor at taga-aral, tinatanggap yung aral ng pastor. Kaya yung miyembro nagiging ngayong disciple. At sino ngayon na magpapalago? O yung disciple. Kaya pag hindi lumalago ang iglesia, dahil walang disciple. Kaya yun, kung walang disciple, ang may problema doon yung pastor. Ngayon, kung meron ng nag-equip at meron ng disciple at hindi lumago, sino na may problema? Hindi na yung pastor. Yung disciple na. Diba? Kasi yung disciple, magiging leader na rin siya. At yung leader na yan, mag-i-equip din. No, kaya nga sabi nga, ang primary lang dito, magsisimula, ng pinakakita talaga is the pastor. Totoo naman po yun. No, pero pag ginagawa naman ng pastor yung kanyang gawain na ng equipping, kasama na rin yung preaching doon, minsan ang may problema na, parang ganito yan ang analogy dyan Pastor ako ng, ano ba gusto yung maging pastor ng
kalabaw, pastol ng kambing, depende. O pastol na lang ako kunyari ng kambing. Yung pastol, pinapakain maigi. Dinadala sa magandang pastulan. No? Para mag-produce ng marami pang mga kambing, sino gusto niyong manganak ng kambing, yung pastol? No? Hindi manganganak, kahit anong pagbalik-balik na rin nyo, yung pastor, hindi yan manganganak ng kambing. Ang manganganak ng kambing ay kambing din. Pero para magkaroon ng panganganak yung kambing, sino ang may kagagawan para manganak yung kambing? Hindi yung kambing din. Mahirap mangyari yun kapag ang pastor ang may kagagawa ng panganganak. Baka kalahati tao, kalahati kambing. Ayun na, masama yun, pagkakasala. Ang nag-mate, parehong kambing. Yun ang magre-reproduce. Magkakaanak yung kambing. Hindi aanakan ng pastor yung kambing. Ang gagawin ka ng pastor sa kambing, gagatasan. At pag wala ng kwenta, kakatayin na niya yung kambing, kakainin. No, pero, kasi simpleng analogy lang yan. Kasi minsan hindi natin nakikita, parang lahat, burong pastor. Kasi siya ang key leader eh. Key leader siya, nagli-lead siya ng tupa. Pero yung pag-lead niya dapat tama. Pag may nawawala, inaalagaan niya. Pag may naliligaw, hinahanap niya. Pag mayroong nakaambang panganib, pinagtatanggol niya. No, yun po yung gawain ng pastol. Pero yung panganganak, huwag niya na ilagay sa pastol. Kasi kung may asawa yung pastol, pag nanganak yun, pastol pa rin. Hindi pwede maging kambing yung anak nun. Okay, maliwanag po ba yun? So, eto na po, no? So, yung multiplication dito, sinasabi sa atin, yan na po. No? Pastor is the key. Ano po yung mga practical move sa transition, to our transition? Ito para sa mga pastor. Attend G12 downloading. Check, i-check nyo na. Check. Okay. 2, attend weekly mentoring and cell experience. Yan. Ngayon, nasa inyo po yan mga pastor, kung gusto nyo mag-transition o hindi. Pag hindi ho kayo umattend ng weekly mentoring, at saka kayo magkaroon tayo ng cell experience, at yung prototype cell gagawin natin, ibig sabihin ayaw nyo mag-transition. No? Ganun lang naman kasimple yun. Gusto nyo, doon pa rin kayo sa old wine skin. Nasa nyo yun? O meron na bang new wine na gusto nyo ilagay sa new wine skin? 3. Selecting your primary 12 to train as cell leaders. No, and form an open group o open cell group in your church. Kaya after pag nandun na ho tayo sa weekly mentoring, ang mentoring na gagawin mo natin doon, tuturuan na ho tayo mag-open na rin ang cell sa ating mga iglesia. Dahil na-experience na natin. And then organize, teka ho. Gusto kong ipaliwanag ho ito. Ano hong pagkakaintindi ninyo na kayo ay pipili ng primary 12? Pag sinabing pumili na yung mga pastor ng primary 12, anong nasa isip po ninyo? Ha? Council? Hindi ho sinabi nitong pumili na kayo ng inyong 12 alagad. Ang sinasabing primary 12, kasi pag primary, ito yung simula eh. Itong 12 na ito, hindi pa sila dumadaan doon sa proseso ng G12. Wala pa silang alam. Pero meron ka ng pinili na primary 12, na itong primary 12 na pinili mo, ito yung tinignan mo na committed, no? Ito yung nakikita mo na merong potential sa leadership, ito yung nakikita mo na merong passion sa soul winning, no? Kasi hindi ka pa pumipili ng G12 kasi merong proseso pagpili ng G12, dadaan ka rin sa PEPSOL at SOL3. Ikaw din mismo na pastor, kailangan pagdaanan mo yon. At pag dumaan ka na doon, bago ka gumraduate, doon ka palang pipili ng iyong 12. Kaya ibig sabihin, yung primary 12 mo, kasabay na pwede ka na rin mag-open ng open cell.
So, pero meron ka ng primary 12 na iunang eventually, pwede mo rin maging G12 later on. No, parang yun ang mga intern mo sa panahon na hindi pa sila dumadaan din sa tamang proseso. Kaya nung una hindi ko maintindihan yun, bakit ako kagad pipili ng 12 hindi pa dumadaan sa proseso? Pwede ho pala. Pumili na kayo ng 12 ninyo, tapos padaanin sa proseso habang kayo dumadaan at siyempre mauuna kayo ng konti. No, kaya nga mauuna ang mga pastor na magkakaroon ng SOL 1, 2, 3. Habang pagkatapos nung kayo ay kahit nasa 2 pa lang, na meron na kayong, sabi nga sa 1 pa lang, meron na kayong pinag-pray at meron na kayong nahikayat ng bagong 3. No? Pero sa local church, ibang level yun. Meron tayong gagawin, kaya sa mentoring na natin pag-uusapan ng matindi ho yung mga yon. Mahirap mong i-discuss detail dito. No? Basta mahalaga ho, kung ibig sabihin ng primary 12, hindi pa ho yung G12 ninyo. Ang gagawin doon, to train as cell leaders and form an open cell group in your church. And then, 4, organize G12 infrastructure. Ano ibig sabihin nito? Organize a consolidation team and select a director to facilitate this ministry. B, train and organize a PEPSOL team and let them go through the PEPSOL process. So, yun po. Yun po yung doon pa lang ako magsisimula yung transition. No? Pag naumpisahan na ho yun, tuloy-tuloy na ho yan. Doon ho natin makikita na meron ng mga pangyayari. Kasi kung tama na ho yung ating pagkilos doon sa system. Ngayon ho mamaya, pagkatapos ho ni Dr. Ellie, ay yung huling bahagi. Paano ba natin i-adapt ang G12 vision sa ating local church? Mamamaya mo na po yun. Kaya dito more on challenge lang po at motivation. Ready na po ba kayo para magkaroon ng transition? No? Ready na po ba kayo? At ang transition ho, hindi naman ibig sabihin niya magkakasabay-sabay tayo. Depende ho sa facing ng bawat isa. No? Pero mahalaga ho dito, ang tanong ho, nakikita ho ba natin yung pangangailangan para bawat isa sa atin ay mag-commit doon sa apostolic mandate for us to go and make disciple. Yun po ang challenge. Sino ang tanong? Willing ko ba tayo maging disciple? Para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sige po, tayo muling yung buko, tayo manalangin. Dakilat na kapangyarihang Diyos, salamat po sapagkat nakita ho namin yung katatagan, katapatan ng unang mga alagad. Salamat din ho maging sa panahon ng mga church fathers, sa panahon ng founder ng Methodism, si John Wesley. Nandun po yung commitment upang magpatuloy ho yung naihahayag ang magandang balita ng pagliligtas ninyo. At salamat sapagkat nandun din ho yung discipleship ng mga panahon na yon na naging dahilan kung bakit hanggang sa panahon namin ay dumating ang pananampalatayang ito. Kaya po ninyo na sa aming generation hindi po mamatay, kundi sa pamamagitan ng aming henerasyon magpatuloy, O Diyos, na kami ay nagiging mga authentic disciple po ninyo, na patuloy na magiging bahagi dito po sa kingdom building. Kaya po ninyo, Panginoon, na sa mga darating pang mga huling pag-aaral namin, patuloy kaming mahahamon at mabibigyan ng inspirasyon upang kami ay magkaisa at sama-sama namin itaas, Panginoon, ang inyong pangalan sa pamamagitan ng inyong iglesia na pinagkatiwala sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat po.